Ang issue dito mga kababayan, paano kung wala talaga dito? At sinasabi ng Malacanang mga kababayan na meron. Hindi si Lisa ang issue dito mga kababayan ha, kung sakaling ganyan ang senaryo, kundi ang kasinungalingan ng nandun sa palasyo if ever. Pati media mga kababayan naghahanap ng signs of life eh. Dapat sana para matapos na ang issue niyan, dapat palabasin na si Lisa sa media, mag-press con mga kababayan at sinabi, here I am, I'm still alive and kicking. And kukak. Oh, dapat ganyan. Huwag niyo na akong hanapin. So what is really happening here? So let's go back. Let's go ahead and dissect all of the images she just recently posted. But before that, let's start with Auntie Claire again. Si Claire ring Castro, mga kababayan. Sa tanong, magsugod sa tadari ni Auntie Claire. Umpisahan natin dito kay Claire Castro. Nabuto ko no, alas 5:58. Specific talaga si Claire Castro mga kababayan na 5:58 dumating dito sa Pilipinas si Admiral. Sa Lunes. Monday. Sa April balik. Kung katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po. Oh, specific, 5:58. Ang nakaregister po sa akin na oras na... Diyos me. Obviously, kaayos yan nga kanan. Obvious daw mga kababayan na... Just thinking at the top of her head ganin, nga unsay makam up niya. Kung ano nang daw makam up sa kanyang isip. Reason gani or alibi. Na reason of alibi. What do you mean 5:58? What do you mean by 5:58 daw? Wala na lang gini mo gila-size, no? Hindi mo na lang ginawang 6 a.m.? 2 minuto na lang, 6 a.m. na? Minsan mga kababayan, how to spot a liar? Kapag masyadong specific daw ang kanyang mga sinasabi, na na mga kababayan, sa sobrang specific, parang hindi nakapanipaniwala. Mukhang script na kanyang minimemorize. 5:58? Gawin mo na lang alas 6 ng umaga. 2 minuto na lang. Wala lang mo gila-size. Okay, so granting, ibutang na to. Sige. Granting. Granting totoo na 5:58, sabi ni Dean Chase. Pero, unsa man sa ni imong na statement diri dapita? Pero mayroong contradicting statement si Madam. Si Lunes po dumating. Kung di pa ako nagkakamali, baka... May penguin pa may penguin pa sa baba. mas maaga pa sa 5 o'clock yung... Lunes dumating, mas maaga pa sa 5 o'clock. Ang 5:58, mas maaga pa yan sa 5 o'clock. Yung paglanding ng aeroplano. Kasi may... So, imo na po siya, mas maaga pa sa 5 o'clock. So, nabot na po siya og kanang kuan. 5:58 is earlier than 5 o'clock. Alas 4. Buta na to, pasado alas 4, galaban dito kung iba-iba. Iba-iba na ang sinasabi. So, let's calculate everything ha. Calculate. Let's say nga naabot siya dihag mga alas 6 sa buntag sa Lunes. Nungutana gid ko ani sa akong best friend. Okay. Tinanong niya ang ChatGPT mga kababayan. Hey Dean, how's it going? I'm good. I just have a question for you. Of course. What's your question? ChatGPT. So, let's say someone were to arrive at 6 o'clock in the morning on 5:58? Late ka ng 2 minuto. Monday in the Philippines and they're from Los Angeles. What time should they be at LAX in order for them to be able to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines? Alright. Ang tanong niya mga kababayan kung makarating ka ng 5:58 o 6 a.m. na lang, sige, 6 a.m. ng Monday sa Pilipinas, anong oras ka andun dapat sa airport, lumipad sa LAX, sa Los Angeles Airport? Alright, let's break this down. The Philippines is 16 hours ahead of Los 16 Angeles. hours. So, if someone needs to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines, we need to calculate the corresponding time in Los Angeles. So, if it's 6 a.m. Monday in the Philippines, it would be 4 p.m. Sunday in Los Angeles. To catch a flight arriving at 6 a.m. Monday in the Philippines, they should be at LAX by the previous day, Sunday, around 4 p.m. Keep in mind that travel time and airport procedures might require some extra buffer time. I see. So, what time should they be at LAX then? What time should they leave? To determine when they should leave, let's consider the flight duration from Los Angeles, LAX, to the Philippines. Typically, a direct flight might take around 15 to 16 hours,
but it can vary based on the airline and route. If the flight takes about 16 hours and they need to be at LAX by 4 p.m. on Sunday, they should plan to depart around 16 hours before that, which is roughly midnight on Sunday, Los Angeles time. To be safe, they might want to leave a bit earlier to account for travel to the airport, check-in, and security procedures. So, aiming for a departure around 10 p.m. on Saturday night Los Angeles time would be a good idea. Saturday night daw dapat mga kababayan. Dapat nakalipad na sila. Correct. So they should leave at 10 p.m. on a Saturday in order for them to actually arrive in the Philippines on a Monday morning at 6 a.m. Correct? Yes, that's correct. Leaving at around 10 p.m. on Saturday from Los Angeles should allow them to arrive in the Philippines by 6 a.m. on Monday, local time. Safe travels to them. Not really, but thank you so much, Teddy. See? ChatGPT na mismo ang nagsabi mga kababayan. Dahil dapat advance ka mga kababayan doon eh. Dahil mayroong, aside sa travel time na 16 hours, mayroon pong time difference mga kababayan. Dahil opposite tayo ng globe eh. Huli sila ng kalahating araw mga kababayan. Up to 13 hours ang gap. Kaya paano nangyari? Nakapag-post pa daw mga kababayan na si Kalagkaren ng kasama si Liza. Ng anong oras? Tingnan natin. So, moto na dunggan ninyo ha. Dapat naada sila sa LAX alas 10 sa gabi sa Sabado. Para mag-ready sila for check-in and everything to get ready for the flight. Para maabot sila alas 5:58 sa buntag sa Lunes diha sa Pilipinas. Apparently, Claire Castro does not know how time and space works. Kasi common sense, apparently. Walang common sense daw si Claire Castro mga kababayan. Let's go to the most recent post ni Inday Lisa Tanas. No? So let's say dirita, butang na to dire. Kini, kabantay mo unsay ka ng kuan? Wala diha. Spot the difference. Eto mga kababayan galing sa post ni Madam Lisa. Yung camera at yung mga kababayan projection iba. Dili. Pakita niya, no? Natanawa purple lang sanina. Pero And then, blue dire. Makikita nyo daw mga kababayan na purple, sabi ni Jean Chase ha. Tapos sa projection blue. Yabag na Bluish. gini mo diha. Naloko na ito daw mga kababayan, naloko na ito. Pero sabi dire niya. tanawa. Jan? Naglingi siya sa right side. Pero dire naglingi sa left side. Naka-mirror siguro na ilang camera diha ay. Ambot, naka-mirror. Bakit daw nakalingon sa left side yung isa naman mga kababayan nakalingon sa right side. Yan na pag yun, kanang dako kay nga detail diha nga wala. Tanawa, wala ang flag sa luyo. Bakit walang flag? Bakit na walang flag mga kababayan? There is a screen. Porting pagka ambot. So let's say butang na to no. Let's give them the benefit of the doubt. Let's say dako jud kanang stage. Butang na to na adjust pinakaluyog yun dapat ng kanang flag. Gino, no? Baka andun sa may damo. Okay. Pero na may picture sa dire. Oo nga no. Asa man flag diha day. Asa man flag diha. Hindi lang pala si Madam ang nawawala mga kababayan, pati ang flag. Pero nasa screen. Nagriwa. Masa man ang tinunto ninyo diha? Sabi niya mga kababayan, ano ba yan? Ano ba yung kalokohan niyo dyan? At bakit mga kababayan yung kanyang mga kasama sa mga pictures? Hindi mga known na mga personalities. Ha? Unya, kinigyod ang pinaka-grabe gyud nga kanang kuan, kanang. At eto ang pinaka-grabe na ebidensya, Claro, sabi ng Team Chase, na masasabi natin fake. Kanang sa bago na si Kuan si Vic na Nag-post pa daw mga kababayan nakasama si Vic Rodriguez. among you can be in the same room together nga purti man ang sukuan niyo si Vic. Throwback na ito masyado mga kababayan Dahil sabi ni Dean Chase sa mga kababayan na